torture room, mga hayop, gadgets at establishmento. Nadiskubre ang mga yan ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga ngayong araw. Iimbestigahan naman ng Korte Suprema ang alegasyon ng isang senador na posibleng naimpluwensyahan na rin ng Pogo operators ang Judikatura. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Mav, walang natagpo ang tao dito sa loob ng Pogo Hub na ito nang halugugin ulit ng mga otoridad ngayong araw. Ang nakita lang nila ngayon ay mga ebidensya ng torture at hinihinalang opisina ng mga scammer. Dose-dose ng computer, cellphone, blank SIM cards at mga script na nakasulat sa Chinese ang nadiskubre sa isang gusali sa loob ng 10 ektaryang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mga indikasyon umanong posibleng scammers ang mga nagtatrabaho rito. Ang nakikita namin doon is more on lab scam. Nakikipag-contact ito doon sa mga hindi taga rito. Yun ang binibiktima nila, maybe from China, from Hong Kong, from Taiwan. Nadiskubre rin ng mga pulis ang di umano'y torture room at mga pan-torture gaya ng mga bakal na baton at baseball bat. Nauna na nakakuha ang mga pulis ng video ng pagtutorture sa mga empleyado ng Pogo sa Porac. Kailangan kasi ma-reach nila yung quota eh. So pag hindi nila na-reach yung quota for a week, then they will be receiving yung mga beatings na yan. Isa sa mga pakay ngayong araw ay suyurin kung may kidnap victim pang pwedeng ma-rescue sa loob. Pero wala silang nakitang tao. We cannot yet say kung mayroong pang mga tao sa loob. Kasi sa tagal na rin ng from the time of first attempt natin, baka wala na ring tao sa loob. Sa labas ng isang dormitoryo rito, may mga nakita kaming cellphone na tila iniwan lang sa damuhan. Iimbestigahan pa raw ito. Nakita rin ang isang pasilidad para sa power supply sa lugar. Ang Pogo Hub na ito hindi lang pang trabaho at tirahan. May mga establishmento rin kasi sa loob ng compound kaya hindi na raw kailangan lumabas. Kumbaga para tong mini Chinatown kasi halos lahat ng kailangan nila nandito na sa loob ng Pogo compound. Meron sila rito mga Chinese restaurant, meron silang grocery store na may mga Chinese products, meron din silang salon, meron pa silang clinic tsaka butika na may mga Chinese labeled medicine. Maraming sasakyang inabandona rito, kabilang ang sports car na ito. May nakita ring mga hayop, unggoy, kuneho at mga aso na namamayat na at meron pang patay na. Magpapatulong daw dito sa POS o Philippine Animal Welfare Society ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Samantala, iimbestigahan ng Korte Suprema ang aligasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng naimpluwensyahan na rin ng Pogo operators ang Judikatura. Kasunod ito ng pagbawi ng Korte sa Malolos, Bulacan sa inilabas nitong search warrant laban sa Pogo sa Porac. Kaya sandaling nahinto ang raid noong Martes. Ilang beses sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng naturang Korte sa Malolos pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Mav, ang nahalughog pala ngayon ay 5 doon sa 46 na buildings sa loob ng 10 ektaryang Pogo Hub na ito. Bukas may ibang buildings ulit na halugugin at sabi ng pulisya ay wala naman silang timeline para sa search operation dahil hindi naman daw nila ito mamadaliin. Balik sa iyo, Mav. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.